we have to know our priorities. Alam nyo na ba yung mga prioridad nyo? Magulo ang buhay pag hindi nyo alam yung prioridad nyo. Why? Because every day we have to make decisions, and decisions are difficult to make when you don't know your priorities. When you know your priorities, it's easy to make a decision. Uwi ba ako? Tanungin ko yung bata, pagkagaling sa school, uwi ba ako? In the city, pag nandun ako sa Cebu, I like to walk around every afternoon, naglalakad ako, and tinitingnan ko yung buhay syudad. Pag dumadaan ako sa Starbucks, nakikita ko ang daming estudyante sa Starbucks. Alam nyo ba magkano yung isang kape sa Starbucks? Oh. Iniisip ko yung mga estudyante, nagkakape sa Starbucks, 200 plus, 300 plus yung coffee nila. Samantalang yung tatay nila nandun sa bahay, nagnineskape lang. Coffee stick pa, walang pambiling asukal. Pero yung anak nasa Starbucks. Aba, grabe pa, Starbucks pa. Kaninong perang ginagastos nyo? Pera ng magulang nyo. Oh. Kaya itong tanong ko sa mga estudyante, pagkatapos ng school, anong priority mo? Si nanay palang priority mo. Pagkatapos ng school, umuwi ka na. Bakit? Si nanay may trabaho. Tulungan mo naman. Gumising ng maaga yan, buong araw nagtatrabaho. Dahil sa'yo, estudyante ka, you have to go to school. Pero pag uwi sa bahay, alam mo, paghapon, pagod na yung nanay nyo. If your mother is your priority in your life, you go home after school and help your mother. Nay, ako na po dyan. Nay, tama na, Nay. Magpahinga na po kayo. Ako nang magsasaing. Ako nang magliligpit niyan. Nay, pahinga muna kayo. O, sasabihin ng nanay, salamat naman anak. Sandali lang kasi masakit ang ulo ko, magre-rest muna ako. So hugas ng hugas yung bata, mamaya sabi niya, Nay, kain na. Hindi na gumising yung nanay. Bakit? Wala nang nanay. Nangyari yan. Nangyari yan. Hindi nila napansin sa sobrang pagod ng nanay nila, walang nakapansin. Nung tinawag na nila, kumain ka nanay, hindi na gumising ang nanay nila. Mga kapatid, napakasakit pag mawala ng nanay. Sa mga estudyante, shout out. Okay? Shout out lang. Tingnan nyo yung nanay nyo mamaya, ha? Tingnan nyo yung mukha ng nanay mo, tingnan nyo yung kamay ng nanay nyo. Alam nyo ba, dati walang wrinkles yan. Nagka-wrinkle yan. Dahil sa paglalaba, sa pagpaalaga sa inyo. So, do you recognize your parents? Do you recognize your father and your mother at home? When I say recognize, alam ko yung mukha ng nanay ko, hindi lang mukha niya. Naiintindihan mo ba ang buhay ng nanay mo? Do you respect your mother? Do you value your mother? If you cannot value your mother and father whom you can see, how can you make Jesus the center of your life? Because to make Jesus the center of your life, you have to recognize Him. You have to respect Him. You have to honor Him. Saying that Jesus is the center of your life, it's not just putting God first among so many things I need to do. Ang dami kong gagawin. Isa dyan si Lord. Magdadasal pa ako kay Lord. Ha? Kinuha mo ang Diyos at linagay mo siya kasama dun sa mga bagay na gagawin mo. How do you look at God in your life? Do you look at God as a task? Task ba ang Diyos sa'yo? Gawain ba ang Diyos para sa'yo? If God is the center of your life, take note, He is not a task. If God is the center of your life, God is the base of your life. That is where all your task comes from. It comes from that place where God is in your life.
Hindi task ang Diyos sa akin. Hindi ko siya binibilang sa isa sa mga activity ko. Bukas pupunta ako sa palengke, mamimili ako ng ulam para sa pamilya. Pagkatapos nito, magtatrabaho ako sa church, itong gagawin ko. Pagkatapos, Diyos muna, dadasal ko siya. Kasama siya sa task? Hindi po. Ang Diyos ay hindi task. He is above and beyond everything we do. Kaya nakita niyo si Mary, nung pumunta si Jesus sa bahay nila, Martha was caught up with many things. He was so busy. You know, there's nothing wrong with that. Because that is part of what is being taught to us as Christians. We have to be hospitable. And to be hospitable, to recognize someone who comes into your home as special, someone that you look up to, you have to prepare. Okay? Alam ko ginagawa ni Martha. That is a Middle Eastern tradition of hospitality pag may bisita, lalo na sa baryo. When I go to the baryo, nako, sasabihin sa akin, Bishop, magmerienda ka muna. Tapos pagdating doon sa bahay nila, merienda, may menudo, may pansit, may chop suey, may inihaw na bangus. Sabi ko, ito magmerienda nyo? Grabe naman tong merienda na to. Ano na kaya yung lunch? Merienda pa lang yan, ha? Do you understand what I'm saying? Priorities are important. Do you know your priorities? Martha was caught up with so many things. Dami niyang ginagawa. Finally, hindi niya na kaya. Lumabas siya. Sabi niya, Lord, sabihan mo naman yung kapatid ko. Please, tulungan naman ako. What was Mary trying to do? Ano bang ginagawa ni Mary? Compare them to Abraham. Sabi na si Abraham tsaka si Martha pareho because Abraham, when he bowed to the ground, he started to cook. Lord, ano bang gusto mong gawin ko? He inquired, nagpaluto, nagpahanda. Sabi niya parang si Martha, no. Abraham was like Mary. He was like Mary. His heart was fully attentive to Christ because part of hospitality when you're receiving a guest, you put your attention to your guest and you listen to your guest. Amen? Amen? Pagpunta, halimbawa, bibisita si Jesus sa bahay nyo, sasabihin ni Jesus sa iyo, pupunta ako sa bahay nyo mamaya, maglilitsyon ako, ganito, lulutuin ko. Hindi, tanungin nyo muna siya, Lord, pupunta ka mamaya sa bahay, ano ang gusto mo? Kasi one time, pumunta ako sa isang baryo, naghanap sila ng bayawak para ipakain sa akin. The best yon. Ang problema, hindi ako kumakain nun. So anong nangyari? Father, pinaghirapan namin to, Father. Ang hirap hanapin ito. Para sa iyo to, Father. Sabi ko, ano yan? Bakit weird yung itsura ng karne? Sabi niya, Father, special bayawak. Nung sinabi sa akin bayawak, parang, walk. You know? Pero, yeah, that is their hospitality. I have no choice but to sample it. Nung sinampol ko, nakatingin silang lahat sa akin. Habang kinakain ko, gusto ko nang idura. Lahat nakatingin. Tapos sabi na, Father? Ha? Ano? Ay ko, masarap. Sinungaling na pare. Masarap. Okay? So ilang beses nangyari yan. Ngayon kumakain na talaga ako kung meron. Okay? Nasanay na lang. Diba? So you have to know your priorities. You have to understand, ano bang prioridad? Sa isang asawa na lalaki, anong prioridad mo? Is your family your priority? Huwag ka na magtatanong, makikipag-inuman pa ba ako o uwi na ako sa bahay? Kung alam mo yung prioridad mo, pamilya mo, uwi ka na sa bahay. Uwi na. Diba? Madaling magdesisyon if you know your priorities. Ito linggo
Linggo na araw, sino ang priority mo? Sarili mo? O siya? Kung siya yung priority mo, hindi ka na mag-iisip, sisimba ba ako o hindi? Magsisimba ba ako o hindi? So habang nag-iisip ka, naglalagay ka na ng sunblock. Magsisimba ba ako o hindi? Suot mo na yung bikini mo. Magsisimba ba ako o hindi? Okay? You have to recognize, understand what your priorities are. When you have placed everything well, that is God being the base and center of everything. Sabi nga ni St. Augustine, love God. Mahalin mo muna ang Diyos. Once you're 100% you love God, then love everything around you. Mahalin mo lahat. Sports, mahalin mo yung pagkain, mahalin mo lahat because you will love them in the way that is proper for them in your life. Hindi mo aabusuhin yung mga bagay na yan sa palibot mo kung mahal mo ang Diyos.